Kasi marunong kang lumangoy kapag ka hindi mo kabisado yung ano, yung grip current, matataranta ka eh. Mapapagod ka kung hindi mo yung paano ka tatagal dun sa ano, paglangoy. Tapos hihingalin ka, ninervyusin ka, yun, doon na magsisimula yung pagkapulikat mo. Maninigas na yung katawan mo kaya hindi ka na makakalangoy. Oo nga. Anyway, magandang gabi sa inyo pala. Okay, online na tayo. O naka-air na tayo. Yan na tayo. Pinag-usapan pa natin Oo. agad eh. Ayusin ko lang itong ano ko. Share muna tayo. Pero Ah, mahalaga pa lang magkaroon ng knowledge yung mga tao tungkol sa ganyan. mm, Kasi hindi mo alam kung sinong mabibiktima niya eh, isang araw. Akala ng mga tao, pag maliligo sila, mababaw lang yung dagat. Akala nila safe na yun. Hindi pag nila alam, inayang meron palang part tayo, dyan na, wala na eh. ano, Business. o pagka, ano, dapat pala siya inorient ng mga, ano, inorient nila yung mga tao doon, yung mga turista ba. Oo nga. Anyway, mas maganda Anyway, yung napag-usapan natin kaysa sa politika, no? opo. Pag, pag politika, magulo. Yan natin sila maging magulo. Pero Sige, mamaya balikan natin ng konti. bumati na muna siguro tayo para magtuloy-tuloy na tayo. At magandang magandang araw po sa inyong lahat. Shout out sa mga regular viewers natin, especially sa mga ka-churchmates po natin, no? As well as doon sa mga hindi po natin na kasama sa ating simbahan, pero sila po ay mga regular na nag-aantabay sa ating forum. Magandang araw po sa inyo lahat, sama kayo naroon. And samahan niyo po ulit kami sa isang oras ng masarap at makabuluhang kwentuhan. Pati muna Sige, kayo. magandang gabi, magandang araw, no? Ako po si Brother Jerry ng Grace Life Church. Salamat sa iyong pag-tune in dito sa ating Facebook Live, Grace Life Forum, no? Dalangin ko ng ating pag-usapan ngayon ay magbibigay ng pag-asa, kalakasan, at mas malalim na pagkakakilala kay Kristo. God bless po. Okay, so muli po, isang mapagpalang gabi. At yung ating pong pag-uusapan ngayon ay abangan ninyo para malaman natin ano ba yung mga applicable sa atin at saka yung hindi applicable. Parang batas lang yan eh. Dapat alam mo kung ano yung applicable sa bawat sitwasyon, alam mo yung hindi. So parang sasagi na naman tayo sa politika niyan. So Ganun abangan talaga, po eh, ninyo no? at isa pong kapakipakinabang na topic yung ating pag-uusapan ngayon. Muli, magandang gabi po sa lahat. Okay, sige po, tuloy-tuloy na po tayo. So kanina po ay nabanggit ko yung tungkol sa politika, no? Pero hindi naman talaga politika yung ating pag-uusapan, pero medyo may kinalaman ng konti. Pwede rin naman kung gusto mo. Active Magulo tayo yun, diyan, magulo yun. active tayo diyan. Magulo. Doon lang natin sa GC pinag-uusapan yan eh. So, alam naman natin, di ba po, na ang ating bansang Pilipinas, mayroon po siyang batas. No? So, may pagkakalintulad po yung ating pag-uusapan dito. No, kung pamilyar po kayo ng mga nakaraang linggo lang, 'di ba, mayroong usapin sa Senado tungkol doon sa pagpapalit ng leadership doon sa Senate President. Meron silang meron silang ginamit doon na isang kaso ni Abilino at saka ni Cuenco Nako. na ang tagal na 'yon, ang tagal na noon, 1949 pa 'yon. 'Yun ay desisyon ng Supreme Court. Na pag sinabi kasing desisyon ng Supreme Court ay itinuturing na 'yan na batas kasi supreme na nga 'yan eh. 'Di ba po? So marami pong nagke-question na kung yun daw desisyon na yun ay applicable sa panahon natin. No, kasi meron siyang senaryo na hindi ano, kumbaga hindi na daw akma sa panahon natin. So ano't ano pa man, ano ang bagay po na mahalaga sa atin ay dapat alam natin kung ano yung batas.
No, kasi kung papakikita rin natin, 'di ba, yung mga batas natin ay inaamyendahan, no, ginagawa ng resolusyon, no, ng mga nasa Kongreso, nasa Senado, dahil merong mga batas na hindi na applicable sa ating panahon. Kumbaga, pagka ginamit mo ay hindi nakapakipakinabang, hindi na nag-a-apply doon sa isang sitwasyon, kaya meron pong konting binabago, no, sa ginagawa po yan ng resolusyon para mabago nang sa ganoon maging applicable o maging kapakipakinabang, no, sa mga mamamayan po na katulad natin. So may kinalaman po diyan, kahalintulad po ninyo ang ating pag-uusapan ngayon. Siguro napapansin na po ninyo, no, doon sa ating caption, ang nakalagay po diyan, what part of the Old Testament applies to Christian. So ano daw parte ng Old Testament, no, lumang tipan, no, yung lumang tipan, 'di ba? Yan yung batas doon sa mga Israelita noong unang panahon. 'Di ba? Kanina ko po binabanggit po yung salitang batas. So ano daw bang bahagi ng lumang tipan ang applicable pa, applies to Christian o applicable pa po sa ating mga Kristiyano. So napakaganda pong pag-usapan 'yan. No, mahalaga na alam natin kung ano yung mga applicable sa atin. Kasi ang pangit naman na gumagawa tayo ng hindi na applicable sa atin. Sa akin pong pananaw ay medyo parang anong dating yan parang kang nag-aaksaya lang ng pagod kasi hindi na applicable. Kumbaga parang hindi na siya tatalab kasi hindi na nga applicable. So mahalaga na malaman natin bilang mga Kristiyano, meron pa bang applicable na batas o mga parte ng lumang tipan ang pwede nating apply sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Di ba pamilyar tayo, daming nagkukot ng mga ng mga verses sa lumang tipan at ina-apply dun sa pamumuhay. No? Madalas na kinukot. No? Meron nga isang senador diyan ang hilig ang hilig magkot ng verse sa Old Testament eh. No, hindi na tayo babanggit pero alam po ng lahat 'yan. So, balikan natin ang tanong, what part of the Old Testament applies to Christians? So, ano pang masasabi natin dito? So, mauna na po yung nagsasabing guwapo. Sunod lang yung Unahin may na natin appeal. si, Sunod ano, lang yung may appeal. yung gwapo, si Jerry. Oo, Kasi sunod ako lang hindi yung ako may gwapo, appeal. malakas sa appeal ko eh. Oo. Sige, actually, marami naman yan. Marami namang part ng Old Testament ang applicable pa rin sa atin. Siguro magbigay lang ako ng isa, no? Una dun yung, yung God's character. Dun kasi sa Old Testament, nandun yung revelation ng character ng Diyos eh. Diba, pinapakita doon yung pagiging merciful, pagiging compassionate, di ba? Loving, holy, righteous. So, doon sa Old Testament na pag-usapan yan, tinuturo yan doon. So, nakikita natin. So, ngayon, hanggang ngayon, alam natin, ah, yung pagiging merciful ng Diyos, hanggang ngayon, nandun pa rin naman. Pero part siya ng Old Testament. Pagiging omnipresent ng Diyos, omnipotence, omniscient. So, nandun yan sa part ng Old Testament. So, isa yun sa mga uh, applicable pa rin hanggang ngayon, yung pagkakilala natin kay Kristo, yung karakter ng Panginoon. Parang ano yun eh, yung ilustrasyon ng yung pagiging yung kasal, yung marriage, no? Nandun tayo dito na tayo sa Old Testament, nandito na tayo sa New Covenant, tapos parang namumuhay pa rin tayo sa Old Covenant. So parang yung illustration ng kasal, no? Sa tawag nito, doon sa preparation, yun yung engagement. So merong rules doon na sinusunod. Ngayon, nung kasal na, so ba't pa natin sundin yung yung rules ng engagement? Kasal ka na eh. So wala na yung rules doon. So parang ganun lang yung may bigay ko na illustration. No? May mga bagay sa Old Testament, applicable pa rin ngayon, pero hindi lahat. Ay po, Pastor Henry, ano po ang masasabi natin? Maganda tong pinag-uusapan natin, anong part ng Old Testament ang applicable pa sa ating mga Christians. Okay, yung sample mo, Brad, yung Abelino at saka akala ko mauuwi tayo sa mauuwi tayo sa politics no? Anyway, actually, ang sabi ni Paul kay Timothy, all scripture is given by inspiration of God. Okay?
So, in other words, ang buong Bible, no, the entire Old Testament, no, even the New Testament, no, pero particular yung Old Testament, kasi ang topic natin, what part of the Old Testament na still applies sa ating mga Christians. So, if Paul said, or if the Bible says, all Scripture is given by inspiration of God, in other words, ang buong Old Testament ay profitable siya sa ating mga Christians. Okay? Kasi ang sabi ng Bible, all Scripture, hindi naman New Testament lang. So all Scripture is given by inspiration of God. So therefore, uh, even the entire Old Testament, no, marami tayong po pwedeng kapulutan diyan. But then again, ang importante ditong malaman natin, no, dapat ma-distinguish natin yung kaibahan ng learning from the Old Testament at saka yung living under the Old Testament. Magkaiba yon. Kasi malinaw, sabi ng Bible, we are not under the law. It's very, very clear. Pero, since ang sabi ng Bible, lahat daw ng scripture, all scripture is given by inspiration. And so therefore, the entire Old Testament scripture is inspired at ibinigay siya for our learning. Kaya nga sabi ng Bible, no, si Paul din nagsabi, sabi niya, if I remember right, nakasulat ito in the book of Romans. Sabi niya, for whatever things were written before were written for our learning. So ano man daw ang mga naisulat, na itala before, no, referring to particular sa Old Testament, it was written for our learning. So written for our learning. In other words, natututo tayo mula sa lumang tipan. Pero kailangan nga nating ma-distinguish ano yung applicable sa atin, no? Ano yung mga bagay naman na pwede nating kapulutan ng aral. Okay? Kasi ang problema sa mga Christians ito may mga naririnig tayo na lahat ng nakasulat sa Bible dapat sundin. Yan yung normal na naririnig natin, no? Ang Biblia ay hindi pinagtatalunan, yan ay sinusunod. So therefore, lahat ng nakasulat dyan, marapat lamang na sundin natin lahat. Okay? So, doon tayo magkakaroon ng problema kapag ganun yung attitude natin sa pag-apply ng salita ng Diyos. Kasi hindi lahat ng utos sa salita ng Diyos ay para sa atin. Okay? You may be reading somebody else's mail. Maaring ang binabasa mo ay inutos para sa isang tao o sa isang grupo ng tao, pero iniisip mo nakasama ka doon sa inutusan. Okay, yun ang malaking problema. So therefore, dapat ma-distinguish natin yung kaibahan ng learning from the Old Testament and living under the Old Testament. Okay? Kasi nga, Christians are not under the law or under the Old Testament. Kasi pag sinabi natin law, Old Testament yun. Okay? So yun ang isa sa pinaka-importanting malaman natin. The entire Bible, buong Bible, binigay sa atin for our learning. Matututo tayo doon. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng nakasulat sa Bible, susundin natin. Kasi for example, bigyan ko na isang example, si Noah. Okay? Marami tayong matututunan mula sa buhay ni Noah. Okay? Pero hindi ibig sabihin nung kailangan natin gumawa ng arko. Okay? Di ba? Para tayo maligtas. So hindi 'yun ang punto, di ba? So sa kabuuan, marami tayong matututunan from the Old Testament. Pero hindi lahat ng nakasulat diyan applicable sa atin. So hindi ko muna bibigay yung gusto ko lang muna magbigay ng introductory word dito sa topic natin. Kasi nga ang title is what part of the Old Testament is applicable to us or applies to Christians, di ba? So, iisa-isahin natin maya-maya yun. Pero ang gusto ko lang puntuhan muna for the meantime is kailangan ma-distinguish natin yung learning from living. Okay? So, the entire Old Testament ay, sabi nga ni Paul, all scripture is given by inspiration. And so, therefore, wala tayong dapat itatapon sa Old Testament. Okay, pero dapat maunawaan natin yung difference ng learning
from living. Malaki pagkakaiba nun. Kasi baka ang ina-apply mo, hindi naman applicable sa'yo. Okay? So, yan lang muna. Mamaya, isa-isahin natin. Ano ba yung mga applicable sa Christians at yung hindi. May connection po yung sinabi niyo, Pastor, dun sa learning sa Old Testament, dun sa sinabi ni Jerry. Diba, na karakter ng Panginoon dun sa Old Testament. Diba, kasi for example, yung sa Jeremiah 29:11, diba, for I know the plans I have, diba, to you, for you, declares the Lord, plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a future. Diba, ito siyempre, ang iniisip ng iba, prosperity. Pero kung ito ay gagamitin mo sa panahon natin, pwede mong gamitin, pero ang pulutin mo yung karakter ng Panginoon, no, na ang Diyos ay may magandang plano sa atin. No, ang Diyos ay sasamahan tayo. Yun yung tinuturo ng verse. So yun yung learning. Karakter ng Panginoon, yun yung binabanggit ni Brother Jerry kanina. So magandang matuto tayo sa lumang tipan, pero tayong mga nasa biyaya, dahil andyan tayo ng New Covenant, di ba meron tayong ginagamit na salita, gamit natin yung grace lens Kasi minsan pati yung iba, yung parusa ng Diyos, kinukuha nila, lumang tipan, ina-apply sa panahon natin Di ba po? Siguro di ba, yun yung ginagawa ng iba Kasi nga, nasa lumang tipan. So, hindi nagagamitan ng grace lens. Pero kung meron maganda dito sa lumang tipan, kaya makita natin ay kapakipakinabang pa rin sa atin ito. Kasi wag pong isipin ng iba na hindi na natin ito kailangan. Kailangan natin ito. Kasi dito nga natin nakikita yung karakter ng Panginoon Yung kanyang pagiging maibigin, yung po. Yung na natin, pag tiningnan naman natin yung kanyang pagpaparusa doon, dahil nga under the law sila. Kaya gagamitan natin ng grace lens. So yun yung pagtingin natin. Pero siguro po sa akin, kung mayroong bagay na tingin ko applicable sa atin, no, siguro yung Proverbs. Pero ito po yung pananaw ko diyan Kasi 'di ba tayo mga Kristiyano under the New Covenant ay tinawag tayo mangaral nung tinapos na gawa ni Kristo. No? So yun po yung dapat natin ipangaral. Pero pagdating naman sa personal na buhay natin, gamitin yung kamungan ni Solomon. Diba? Pag-iswito ng anak, Naglalag yung ano ni Joel. ang ipinipreach natin ay yung tinapos na gawa ni Kristo. So para makita natin kung ano yung pakinabang ng Old Covenant sa atin. No, kasi hindi naman doctrinal yung Proverbs Mga kawikaan lang yan, galing lang yan doon sa mga observation ni Solomon. Tapos nakita niya magandang ito gawin mo sa buhay mo. Pero hindi yun yung bagay na ipinapangaral natin. Kasi hindi yun ang ipipreach natin. Ang pinipreach natin ay yung tinapos na gawa ni Kristo. Pero may pakinabang sa atin yung Proverbs. Kasi may mga wisdom si Solomon doon. Pero ito po, Pastor, gusto kong pansinin natin to, Brother Jerry, Pastor. Kasi di ba may sinabi ang Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 17 na yung law ay pinulfill niya, kaya siya napunta rito sa lupa. Ngayon, ito po yung tanong, no? If Jesus fulfilled the law, no, kung ang yung law ay pinulfill ng Panginoon, what does it mean for a Christian to live under grace rather than under the old covenant, no? Kung si Kristo, no, pinulfill niya, tinupad niya yung law, no, na iniisip na sinasabi natin na hindi na tayo under. So ano pong kahulugan na tayo bilang mga Kristiyano ay mabubuhay sa biyaya? Bakit tayo sa biyaya na mabubuhay at hindi dun sa lumang kasunduan? So tinapos nga ni Kristo kasi ako po basta nakapanood ako dati nakausap. Nasabi niya, bakit hindi mo susundin yung law? Pumunta nga si Kristo dito para tuparin yung kautusan. Tapos kayo sinasabi nyo, hindi nyo tutuparin yung kautusan. Si Kristo nga tinupad yun. Tapos sasabihin nyo, dahil nasa alalim kayo ng biyaya. So yun po yung logic na madalas kong naririnig. So if Jesus fulfilled the law, what does it mean for a Christian to live under grace rather than under the old covenant? No, so bakit natin pinipili na mabuhay sa grace samantalang si Jesus pinulfill nga yung law? So ano po masasabi natin diyan? Jerry, para. Siguro bigyan nating pansin yung gaano ba kahalaga yung covenant, yung kasunduan.
Kasi doon tayo sumasailalim eh. Hindi naman pwedeng na doon tayo sumasailalim ng isang kasunduan nang hindi natin alam kung anong meron doon. So gaano ba yung kahalaga? Lalo na kung sa Diyos, sa Lord mismo galing yung kasunduan, no? Alam naman natin, God relates to humanity sa pamamagitan ng covenant. Di ba? At mga believers today, siguro agree naman ang lahat na we are under the new covenant, yung covenant of grace. At pinagtibay naman ni Lord yung kanyang ang kasunduang yan, no? Pinagtibay niya sa pamamagitan ng ng kanyang dugo. Na yun yung naging pundasyon ng bagong kasunduan. Dun sa book of sa Hebrews chapter 9, no, basahin ko lang. In the case of a will, it is necessary to prove that the death of the one who made it, because a will is enforced only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. So namatay si Christ, alam ng lahat ng believers yun. So pinagtibay yung bagong kasunduan doon sa dumanak na dugo ni Christ. No? Doon nagsimula yung new covenant. Kaya sinasabi ko dapat importante na alam natin gaano kahalaga yung kasunduan na kung saan tayo sumasailalim. At ang kasunduan ngayon ay pinagtibay ng dugo ni Kristo. No? So, parang lang, yung tao na pumanaw, no? Yung mga may mana, nagbibigay ng last will and testament yan eh. So, ang ginawa ng mga tao ay mga anak. Ano siya eh, ino-honor, nire-respeto nila eh. Binibigyan nila, sinusunod nila yun at dapat lahat ng sinabi masunod. So, kung ganun ka-importante yung binigay ng Diyos na kasunduan, Opo at Koban. ang part natin, kailangan natin yung naman na i-honor yung ginawang kasunduan na yun. Ang mamuhay sa ng biyaya ay paggalang, bigay ng parangal. Ino-honor natin yung natapos ng gawa ni Christ. Diba? Yun yung pinagtibay ng kanyang dugo. Living under grace ay yung pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. So, nakikita na natapos ng gawa niya. At hindi sa pilit na yung pagsunod ng batas ni Moses. Papasok dito yung yung topic natin sa mga last kong naalala ng iba, no? Yung identity before activity. Lalo na sa mga nag-ministry. Yung Mawala si Jerry. Medyo lumaglag ata po yata yung signal ni Jerry. Nawala yung signal. Mhm. Sige po, Pastor, ipasok niyo yung inyong insight para maituloy-tuloy natin Bigla yung siyang nawala. katanungan. O baka may napindot. Baka, kasi parang may malikot doon sa kanyang Parang may malikot eh. Baka si may Jayden. malikot. May ginagalaw siya eh, baka may gumagalaw. Iba yung kanyang Oo nga. nagalaw. Oo nga. Kanina napansin ko meron nga eh. Anyway. So kung na-fulfill na kung na-fulfill na ni Jesus ang kautusan, what does it mean for us believers to live under grace other than under the law? Nag-out nga siya. Nawala daw yung Zoom niya. Anyway, alam mo bro, ang isa kasi sa pinaka nakikita natin common na mistake ng maraming Christians today, no. Naniniwala tayong lahat eh na we are saved only by grace. Naligtas tayo only by grace and we are now under grace. Kaya lang when it comes to Christian living, yung pang-araw-araw na pamumuhay, ang naiisip nila pa rin ay they still need the law para gawing guide for daily living. Kaya ang nangyayari, tinanggap lang nila ang kaligtasan by grace, no? Pero pagdating sa daily living, ang ina-apply nila is the law. So parang lumalabas nga niya, no? Binaliwala nila yung accomplishment ni Christ doon sa cross ng Calvary. Okay? Kasi sabi ng Bible, it's very clear, Christ has fulfilled the law and Christ is the end of the law. So malinaw na tayo mga believers are no longer under the law. Sabi nga ni Paul, di ba, madalas in the book of Galatians, no? Ang law, schoolmaster natin, tutor natin, to lead us to Christ. Ang misyon ng kautusan, ibinigay daw ang kautusan upang i-lead tayo kay
kay Christ. Paano tayo nililid ng law kay Christ? For the simple reason na the law will tell you, hindi mo ako kayang sundin. Okay? So dahil hindi natin siya kayang sundin, marirealize natin, we need a Savior. So the law will lead you to Christ. And once na ma-lead ka na ng law kay Christ, tapos na ang mission niya. Kaya lang ang problema nga sa maraming Christians, no? Delete sila ni law kay Christ. Yun ang kanyang mission. Tapos, hindi nila binitiwan si law. Aalis na si law dahil tapos na yung mission niya. Dahil ang mission niya, ihatid ka kay Christ. Inihatid ka na niya, aalis na si law. Kaya lang, ang ginawa nila, si law, hindi nila binitiwan. Isinama pa rin nila sa kanilang buhay para gawing guide for living. Which is hindi yun ang sinasabi ng Bible. Kasi kailangan natin makita yung kaibahan ng pamumuhay under the law at under grace. Kasi under the law, Bible tells us, no, ang acceptance ng mga tao during that time is based on obedience. Based on performance. Ang blessing nila nakadepende rin sa kanilang pagsunod. Ang kaibahan natin under grace, no, ang acceptance natin with the Lord hindi nakabase sa ating performance, kung hindi doon sa tinapos na gawa ni Kristo. So there is the big difference between the two. Kaya dapat maunawaan natin. So Christians under grace, no, hindi natin kailangan yung pamumuhay na isinasama yung kautusan. But of course, we are not saying na na kailangan na pwede na nating labagin yung kautusan. Kasi yun ang minsan pumapasok sa isipan ng marami, no? Usually kasi ito sinasabi ng maraming Christians, no? What applies to what part of the Old Testament applies to Christians today? Ang madalas sinasabi nila, yung moral law. Kasi yung ceremonial law, wala na yan dahil si Jesus ay nag-sacrifice na on the cross. So hindi na applicable yung ceremonial law. Okay? At of course, yung civil law naman, karamihan nyo, applicable lang sa Israel. Pero yung moral law, it still applies to us. Kasi anong gagawin mong guide for living kung hindi mo isasama ang moral law? So parang iniisip nila, kailangan mo ang law o yung Ten Commandments in particular na nagsasabi na huwag kang papatay para huwag kang pumatay. Kailangan mo ang law na nagsasabing huwag kang magnakaw para hindi ka magnakaw. Kailangan mo ang law na nagsasabing huwag kang magsisinungaling to remind you na masamang magsinungaling. So yun yung kanilang Now, sinasabi ba natin na since hindi natin kailangan yung law na yan o the Ten Commandments, ay pwede na tayong magsinungaling, pwede na tayong magnakaw, pwede na tayong mangalunya? Of course not. Hindi yun. Kaya lang meron tayong higher law sa ngayon Diba? Kasi ang ginawa ng Panginoon, minabuti niyang manahan sa puso natin Christ lives in us. He dwells in us. Nang sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, ang nangyari, the Holy Spirit lives in us. Jesus also lives in us. So meron tayong higher law na kung saan, kung paihintulutan natin si Jesus, ang banal na Espiritu na nasa ating buhay, sa ating puso, na siyang mabubuhay o mamumuhay sa pamamagitan natin, do you think ikaw ay magagawa mo pa rin yung magsinungaling, mangalunya, o kung ano man yung mga sinasabi ng kautusan na bawal? Hindi. Kasi if Christ lives in you, magsisinungaling ka pa lang, meron na sa iyo nagsasabi mo mong gagawin niya, may tutuloy yan. Or kung sakali man nagawa mo na ang kasalanan, meron kang mararamdaman na nagre-reprimand sa iyo na, anak, bakit mo ginawa yun? Huwag mo nang uulitin yun kasi hindi bagay bilang isang anak ng Diyos, bilang Kristiyano na gano'n ang pamumuhay. So in other words, kailangan natin si Lord. Siya yung guide natin for living. Kaya nga ang utos sa atin ni Paul, di ba? Walk by the Spirit, live by the Spirit. Alright? So since Christians today are under grace, not under the old covenant law, so kailangan natin ma-distinguish yung kaibahan ng dalawa na yon. Okay? Kasi kung na-fulfill na ni Jesus yung law, ang tanong nga is, what does it mean for us believers to live under grace? So ang ibig sabihin nun, para sa atin, living under grace is letting Christ who lives in us
to express His life through us. Yun yung yun yung kailangan natin gawin. Hindi yung kukunin mo yung law, gagawin mong guide for living. Hindi yun. Kasi pag yun ang ginawa mong guide for living, sa totoo lang, mas lalo kang magkakasala. Diba, sabi nga ni Paul, diba, in 1 Corinthians 15, kung di ako nagkakamali, sabi niya, the strength of sin is the law. Yun ang sabi ni Paul. Sa ibang version, the power of sin is the law. The sting of death, ano yun? Hindi ko na matandaan yung first statement. Basta natatandaan ko yung last statement. Yung the strength of sin is the law. The power of sin is the law. Okay? So, if the strength of sin is the law, so pagka sinama mo siya sa buhay mo to be your guide, mas lalakas ang kasalanan. Because the strength of sin is the law. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 15:26, kung di ako nagkakamali. Basahin na natin yun para meron tayong reference na ina. Kung di ako nagkakamali, it was written in 1 Corinthians chapter 15. Okay, tingnan natin to. 15 verse 56. The sting of death is sin. Ayun pa tayo, okay? The sting of death is sin. And the power of sin is the law. The power of sin is the law. Sa New King James, the strength of sin is the law. So if the strength of sin is the law, pagkatapos gagawin mo siyang guide for daily living, so what will happen to you? Ano magiging resulta? Magkakasala at magkakasala ka lang kasi binigyan mo ng strength si sin. Because the strength of sin is the law. Sa atin ng Bible. So, what does it mean for us believers to live under grace? Huwag mo isama si law. Huwag mo isama si law. Diba? Ang gawin mo, yung Kristo at yung banal na Espiritu na nananahan sa'yo, pahintulutan siyang mamuhay sa atin. Yun naman ang utos ni Paul eh. Let us walk in the Spirit. Be led by the Spirit. Live by the Spirit. Yun naman ang utos eh. Diba? So, yun lang, no? Kayo, baka meron kayong gusto idagdag. Yung kalimitan kasi argumento nila, no, pagka dahil nga tinupad ng Panginoon yung mga utos, tapos hindi naman sinabi ng Panginoon na dahil tinupad niya yung mga utos, tuparin nyo rin. Walang, di ba? Wala namang ganong inuutos eh. Meron ka lang mapapansin dun sa yung mayaman natin kinausap niya. Talagang medyo nagkaroon lang ng tricky argument sa kanya, pero para ipakita lang na hindi niya talaga natupad yung utos kasi wala naman talagang makatutupad. In fact, di ba, maibinigay nga na utos ang Panginoon eh. Sabi niya pa, di ba, John 13:35, a new commandment I gave unto you, that you love one another as I have loved you. So yun na yung bagong utos na ibinigay niya. Ang daming mga Kristiyano ngayon, bakit nila laging, di ba, usong-usong yun eh. Noong nakaraang araw, nakapanood ako ng isang preaching doon sa pinakamalaking church dyan sa Pasig, napakalaking Christian church dyan. Ang kanilang siniseries ay Old Testament, 10 Commandments. Inisa-isa nila yon. Pero ako kasi napapaisip ako, bakit kaya nila siniseries yan? 'Di ba? Kasi 'di ba, may mga batas doon. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, no? Honor your father and your mother, do not covet, 'di ba? 'Yun ang mga kalakay doon eh. Kaya ako sinasabi ko, pag yan ikapot mo yung verse na yan, pagkakaalam mo yan lang kasi. 'Di ba? Pag ang batas ibinigay, meron siyang parusa eh. 'Di ba? Hindi naman siya ibibigay na pagka hindi mo nagawa ay wala siyang consequence. Yung consequence nun nasa Leviticus eh. Chapter 19 to 20 hanggang 20. Diba? Malupit yung consequence eh. Kaya yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko, pag ikinot niyo yung verse na yan, alam niyo kung ano yung consequence ng verse na yan. No, ang parusa doon, malulupit. Pagka nangalo niya ka, patay ka. Pagka naging lapastahan ka sa magulang, patay ka. No? Lupit ano? Sabi ko, hindi kaya naisip nung nagpe-preach na nung gamitin niya yung nung e-series niya yung honor your father and your mother, hindi niya kaya naisip na
pagkatapos nito, pag hindi mo ito nagawa, ang parusa niya nandun sa Leviticus. Mamamatay ka. Di ba? Parang ang nangyari pa tuloy, Pastor, Brother Jerry, parang selective, di ba? Di ba? Pagka bumasa ka ng isang das, dapat yung isang bubong provision, basahin mo eh. Di ba? Sa batas natin, mayroong section pa nga yan, section, article number ganyan, section, ganun. Kasi kailangan alamin mo yung buong provision. Ganun po Oo. ang pagtingin ng tama. No? So, Yung penalty, no? Yung penalty. isama mo yung penalty. No? Mm. Nung ang Panginoon nagbigay siya ng batas, eh nagbigay siya ng bagong commandment, love na lang yung ibinigay niya eh. Yes. 'Di ba? Love na lang pa eh. Ibigay niya ang pagkaya ng pag-ibig ko sa inyo. So ako tingin ko ang love walang penalty. Ano ba? Ano bang consequence ng love pag ginawa mo yung love? Kasi pag 'di ba? Pagkabatas ang ibinigay sa iyo at hindi mo sinunod, may penalty 'yon. Sabi ng Panginoon, hindi na 'yan, ito na, love. So pagka hindi mo ginawa, hindi ka bibigyan ng penalty ng Diyos. Pero yung mismong kabaliktaran noon na gagawin mo, yun ang magkakaroon ng yun ang magkakaroon ng consequence. Pero ang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa mo. In fact, 'di ba sabi nga ni Apostol Pablo yung pag-ibig ng Diyos ay inilagay sa puso natin eh. Ang term na ginamit, shed abroad in our heart. Diba? Yun yung ginamit na term eh. No, ang paraan lang para mas lumalim tayo doon, kilala natin ng lubusan ng Panginoon eh. So, yung pong argumento na si Kristo, ang Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 17, na tinupad niya yung kutusan, no? At bakit na tayo hindi natin tuparin yon? Bakit tayo nasa grace? Wala din naman po sinabi ng Panginoon o maging si Apostol Pablo na tuparin natin yon. In fact, doon Tinupad na nga sinasabi pa niya sa eh. Henry kanina eh. Tinupad na O, nga tinupad niya na nga niya, ba't mo patutuparin? Gusto pa pantay ng tao eh. Ngayon, gusto ko pong magkaroon tayo ng ano dito parang determining factor sa bagay po na ito, Brother Jerry, Pastor. No, meron kasi akong pangalawang tanong. No, ito po yung tanong ko. Tungkol din po dito. No, dito po sa Old Testament. No, patungkol din diyan sa law. Kapag sinabi namang Old Testament, kalimitan na pumapasok sa isip ng Diyos ng mga tao, maging ng mga Kristiyano ay law. No, ang tanong po ay how can Christian determine whether an Old Testament command is still applicable today? So, paano ba natin siya madidetermina? No, kanina binanggit natin kung ano yung mga batas na yan, pero meron pong determining factor yan eh. Di ba? Iniispatan natin, ito loto, ito grace to. Diba? Meron tayong sinasabing gano'n, kaya may sinasabi tayong grace lens at saka yung law, yung lens. So, Old Covenant lens, tapos grace lens. So, how can a Christian determine whether the Old Testament command is still applicable today? No, paano ba natin madidetermina no kung yung isang Old Testament na utos ay applicable sa atin? So related pa rin ito dun sa title natin. What part of Old Testament applies to Christian? No, meron pa bang pakinabang sa atin itong Old Testament? Gaya na sabi kanina Brother Jerry, makikita natin diyan yung karakter ng Diyos, no, tapos sinabi ng Pastor Henry kanina, no, yung may matututunan tayo. So paano po natin madidetermina na yung Old Testament na yan ay applicable pa ba? Applicable pa ba sa atin? So magandang mapagbulay-bulayan po natin ito. So ano po masasabi natin dito? Dito papasok yung ano no, pag nagbasa tayo ng verses sa Bible, lalo na kung command yan or about sa law, dito papasok yung tingnan natin yung konteksto. Yung preceding verses, yung succeeding verse, tingnan natin maigi. At saka yung author's intended meaning, yung aim na sinasabi natin na dapat, yun yung una natin na gagawin bilang isang Kristyano na nagbabasa ng Bible, lalo na sa Old Testament, no? Ngayon, titingnan natin kung yung atin bang binasa ay ito ba ay para sa atin o sa bansang Israel. Kasi merong mga command, mga utos na para lamang sa bansang Israel. Tapos, kagaya ng yung sa mga pagkain, no? May mga pagkain silang hindi pwedeng kainin eh. Lalo na seafood. Kakain na natin ngayon. Oo, sarap. Baboy, Sarap tayo. lechon, seafoods, di ba? Lalo na yung nakaka-gout. Oo. Ang daming nagpipigil niyan ngayong kumain, ang sarap-sarap niya, di ba? Hindi naman para sa atin 'yon. So, kaya nga tingnan natin kung yung bang utos na 'yon ay para sa atin o sa bansang Israel o ito ba ay ceremonial o temple related, no?
Minsan naman yung about sa ano, yung mga pag-aalay no, yung sacrificial no. Kung yung mga yon ay nakikita natin sa Bible, eh ngayon wala naman tayong ginagawang sacrifice eh. Kasi ang ultimate sacrifice si Christ, di ba? Ngayon, kung malinaw na sa Bible na yung mga utos mula sa Old Testament, kagaya ng dietary law, sacrificial system, national law para sa bansang Israel, kung malinaw na fulfilled na yun ni Christ, so ano pang saysay na i-apply natin ngayon ay tinupad na nga ni Kristo. So siguro ang masabi ko lang bilang mananampalataya under the new covenant law, under grace, dapat suriin natin yung mga verses, mga mensahe ng Old Testament sa liwanag ng natapos na gawa ni Kristo. Kasi yun lang naman talaga yung importante eh. Yung fulfillment ng law, yung ginawa ni Christ, yung death and resurrection, dapat tingnan natin sa liwanag ng natapos na gawa ni Christ. At yung mga turo ng kanyang mga apostles na nakasentro din naman doon sa finished work ni Christ. Doon tayo dapat nakasentro yung ating isip, ating pag-unawa. So, ayun lang po. Alam mo, sa totoo lang, ang daming utos sa Old Testament na naka-address sa isang grupo, minsan sa isang tao, na kung saan maraming Christians ang ang iniisip nila na yung utos na yun ay applicable din sa kanila eh. Kaya nga, ang sabi ko kanina, di ba, sa introductory message natin, although ang Bible, it was given by inspiration, buong Old Testament, no, the entire scripture was given by inspiration. So buong Bible, Old and New Testament, inspired yan ng Holy Spirit. Pero dapat nating ma-distinguish yung kaibahan ng learning sa living. Kasi hindi lahat ng nakasulat, particular sa Old Testament, ay dapat nating sundin. And worse, ito nga malungkot, gaya ng nabanggit ko kanina. May mga malinaw naman kung kanino inutos. Pagkatapos, ina-apply minsan ng mga Christian sa kanila. Tulad halimbawa, no, magbigay ako ng example. Nung araw, usong-uso sa amin, Brad, yung tinatawag na Jericho March. Narinig niyo ba yung Jericho March? Yung umiikot. Kasi kinuha nila yung kay Joshua. Inutos ng Diyos yung kay Joshua. Nung sila ay ika-conquer nila yung bayan ng Jericho. So inutusan ng Diyos si Joshua together with all Israelites na umikot ng 7 beses sa Jericho. So tinawag na yung Jericho March yun. Tapos nung umikot sila ng 7 beses, nabuwal yung Wall of Jericho. So ngayon, ang ginawa ng maraming Christians, no, kapag meron silang mga katulad ng pioneering work, no, merong isang lugar na gusto nilang i-evangelize, no, ina-apply nila yon, no. Hindi naman inutos ng Diyos yun sa kanila. Inutos yun ng Diyos kay Joshua. At saka sa Jericho. No, yung lugar ng Jericho. Hindi naman Jericho yung pupuntahan nila. Kung hindi, kunyari, isang lugar lang sa Taguig. No? Taguig yun eh. Tapos, inikutan yung lugar. Iikot. Madaling araw pa ginagawa, Brad. Oo. Alam niyo, sa totoo lang, biktima ako niyan eh. Kasi sa pinanggalingan ko, ganyan lang practice eh. Akalain mo umikot kami, Brad, sa Arcega, sa, sa Cubao. Lahat ng mga full-timer, no? Dami namin noon, shout out sa mga kasama kong mga kapastoran, no? Na kasama kong umikot-ikot doon sa Aurora Boulevard, no? Sana hindi nyo na ginagawa ngayon yun. Kasi yun ay inutos ng Diyos, partikular sa grupo ni Joshua. Ngayon ang ginawa ng mga Christians today, ina-apply yun. So nag-iikot-ikot pa rin sila, no? At tayo naman, dahil yung pinanggalingan nating doktrina noon, no? Ginawang teaching yun, na-apply natin yun, no? So buti na lang nagising tayo na bakit pa natin ginagawa ito? Hindi naman ito inutos sa atin. So kaya nga magandang tanong no? Paano mo ma-determine, ano? Yun yung tanong mo na may mga utos sa Old Testament na hindi na applicable sa atin. Well, unang-una na dyan, alamin mo kung kanino inutos. Diba? Kung hindi naman sa'yo inutos, bakit mo gagawin?
O, katulad ng pagiging kapo, no? Naku po, okay. Di ba? Napakaraming Christians, no? A majority, in fact, ng mga Christians in the body of Christ, ina-apply yan. Kasi utos ng Diyos daw eh. Inutos naman talaga ng Diyos. Pero kanino? Kaya nga alamin mo kung sino yung inutusan. Dito papasok yung yung kahalagahan ng pag-rightly divide ng scripture, yung inuutos ni Paul kay Timothy, no? Sa kanya, study to show thyself approved unto God, rightly dividing the scripture. So mahalagang ma-rightly divide mo eh. At ang pag-rightly divide, malaman mo kanino in-address, sinong kausap. Ito ba'y naisulat, utos before the cross or after the cross? So napakahalaga, no? So sa panahon natin ngayon, napakaraming ina-apply sa Old Testament na inutos ng Diyos. Hindi naman talaga natin madidinay, inutos ng Diyos. Pero hindi naman sa atin, hindi sa church, hindi sa mga Christians, kundi particular sa isang grupo. Ito pa malupit, no? Meron akong dating kasamahang leader sa church eh. Yung inutos ng Diyos sa mga tao na pagpapalain si Abraham ay pagpapalain. Di ba sabi ni Lord kay Abraham, pagpapalain ko ang sino mang magpala sa iyo. I will bless those who bless you. Di ba ganyan? Aba, may mga pastor na in-apply sa kanila yon. Sabihin ba naman na itong sabi ng Bible, no? I will bless those who bless you. Pag pinagpala ninyo ang leader, pagpapalain din kayo. Now, of course, hindi natin sinasabi na huwag nating i-bless yung mga pastor, no? Hindi rin naman natin sinasabi na walang kalakip na blessing pag tayo ay natututong maging generous na suportahan ng mga ministry leaders. Hindi natin sinasabi yun. Pero point is, may mga Christians na kine-claim yun, may mga leaders, no, na kine-claim yun. Sabi ng Bible, I will bless those who bless you. Pagpalain niyo ako para pagpalain kayo. Ano ba naman yun? Meron ganon. Actually, yun ang naging claim ng dati naming leader. Pagpalain niyo ako, pagpapalain kayo. Ano ba naman yun? Tapos ang gagamiting verse yung Genesis 12. Di ba? So, medyo hindi maayos yung application. So paano natin ma-determine kung yung Old Testament command ay hindi naman applicable sa ating mga Christians? Well, alamin mo kung kanino inutos, no? Sino yung sinabihan? Oo, kaya nga sinasabi natin kanina, no? Ah, hindi lahat ng utos ng Diyos sa Bible susundin mo. Kasi yun ang attitude ng maraming Christians eh sa pag-approach ng Bible eh. Ang Bible daw hindi dapat pinagtatalunan. Yan ay sinusunod. Ay, hindi naman natin kino-question yun. Hindi natin na dinidisregard yun. Pero alamin mo kung kanino inutos. Kasi hindi lahat ng inutos ng Diyos ay inutos sa'yo. Di ba? May mga inutos ang Diyos, particular sa isang grupo lang ng mga tao. At yun ay Israel. Hindi ka kasama doon. Diba? So, halimbawa, yung pangingilin ng araw ng Sabado, o inutos ba ng Diyos sa atin yun? Itong malungkot, brother, alam mo matindi sa mga Christians today, sila na mismo yung namili kung ano yung susundin sa Old Testament eh. Okay? Halimbawa, kaya sabi nila, no, sa Old Testament, hindi na natin kailangan sundin yung ceremonial law. Kasi hindi naman para sa atin yun eh. Yung civil law, para sa kanila lang din yun. Ang para sa atin yung moral law. Particular yung 10 utos. Kaya lang sa 10 utos nagbawas sila. Ayaw nilang isama yung Sabat. Kasi karamihan sa kanila, may pasok ng Sabado at malakas ang kita ng negosyo pag Sabado. Mas maraming tao pag Sabado eh. 'Di ba? Mas buhay ang negosyo pag Sabado, pag weekend. Mas maraming customer pag Sabado. So hindi nila sinasabing applicable pa yung Sabat. Kaya lang ang Ten Commandments kasi yan eh, all-in package yan. Hindi ka po pwedeng mag-aalis nun. Hindi lang yung Ten Commandments, the entire law 613.
Hindi ka po pwedeng mamili lang na sasabihin mo na, ito applicable pa to sa atin. Ito hindi na. Ito applicable pa. Hindi ganun. So, ang ginawa ng mga Christians today, sila na mismo yung namili, yung ng mga susundin at hindi. Okay? Yung ceremonial law, hindi na kailangan yan. Yun lang moral law kailangan natin. Tapos sa moral law, etong Sabat, hindi para sa atin yan. Tanggalin natin yun. Palitan natin yung tithes. Okay, ilagay natin yung tithes doon para 10 pa rin. Hindi ganoon eh. Sila na yung namili. Oo, so again, paano natin ma-determine kung ang Old Testament command ay para sa atin? Alamin natin kung kanino inutos. Wala tayong makikitang inutos ng Diyos sa atin ang mangili ng Sabat. Wala rin tayong makitang inutos ng Diyos sa atin ang magpapu. Okay? Wala. Okay, basahin mo ang entire New Testament, wala tayong mababasa. Okay? Ako, Pastor, ang ano ko dyan, masasabi ko siguro dyan, masasabi niyo na yung mga dapat natin maisabi. Siguro, tingin ko magandang pansinin dyan pag yung utos ay mayroong curse. Diba? Pagka meron isang sumpa. Lalo na pagka sinabing, ito, pagka ginawa mo, pagpapalain ka, tapos pag hindi mo ginawa, hindi ka pagpapalain. Kundi, iki-curse ka. Isa yung Book of Ephesians, malinaw na malinaw eh. We are all blessed with all spiritual blessings eh. Di ba? Ang pinag-uusapan doon sa Deuteronomy, blessing na material, di ba? Pero dun sa Ephesians ay spiritual blessings. So kung titimbangin mo yung dalawa, alin ang mas matinding blessing doon? Ang matinding blessing, yung spiritual blessing, kasi spiritual na nga yun eh. Di ba? Spiritual blessing na yun, yung blessing na tinutukoy doon sa sa Old Testament, sa Deuteronomy, eh may curse pagka hindi mo nasunod. O sakali man na masunod mo, ibibless ka, pero yung blessing na yon ay temporary. Hindi siya iepekto doon sa spiritual na aspeto ng buhay natin. So doon tayo pinalaya. No? Pag ang susundin natin at titingnan natin yung mga utos doon sa lumang tipan at ilalagay natin sa buhay natin, tapos nakaramdam tayo ng parang sobrang bigat na pagka hindi natin nagawa, ay mukhang merong hindi mangyaring maganda sa buhay natin, hindi yun applicable sa atin. Diba? Yung katulad sinabi ko kanina, yung sinasabi ni Pastor kanina, selective lang, tinanggal yung Sabat. Diba? Tinanggal yung Sabat doon sa Ten Commandments. Ngayon, 'di ba, yung dalawa doon ay vertical, ay yung apat pala vertical, tapos yung anim horizontal. Yung vertical, yung apat na nauna, relasyon natin sa Diyos, yung vertical, yung anim na sumunod ay relasyon natin sa kapwa-tao. So, kinukot nila 'yan, pero meron pa rin naman silang tinanggal eh. Kasi meron pa rin namang curse doon. Doon sa 10 commandment na yun, may mga curse pang kasama yun eh. Kung talagang pag-aaralan mo. Kaya nang sinabi ko kanina, nasa Leviticus, doon yung mga curse nun pag hindi mo nasunod. So selective. Kitang-kita 'yan sa doon mismo sa Old Testament kung talagang pag-aaralan. No, so yun po yung aking maidadagdag diyan, no? Pag yung isang utos Ang ay mukhang nagpapabigat lang sa atin, eh hindi yun ng hindi yun ng hindi applicable sa atin yun. Kasi ang Panginoon na parito sa lupa, sabi niya, John 10:10, para bigyan tayo ng 'di ba? Na ng abundant tumutukoy ng spiritual na aspeto ng buhay natin at para palayain tayo. Pero kung yan ay nagpapabigat lang sa atin, hindi yan applicable sa atin. Dapat tayo ay sumusunod. Kaya nga maging sa pagbibigay, yung pagbibigay natin kung ano yung pinasyon ng puso eh. Ganun din sa paglilingkod. Dapat yung pinasyon din ng ating puso. Hindi mabigat. Kumbaga kung ano yung pinangusap ng banal na spirito. So ganun po yung dapat para ma-determine na natin kung yung utos dun sa lumang tipan ay applicable sa atin. Pagtingin natin pahihirapan lang tayo, hindi 'yun para sa atin o kumbaga may kasamang sumpa pag hindi natin nagawa. No. ang Yeah, meron pa nagko-cause po. ng Star. ang nagko-cause ng confusion kasi diyan no. Madalas pagka nababanggit natin yung moral law kasi nabanggit natin kanina namimili lang sila. Ceremonial law hindi na yan sa atin. Yung civil law hindi na rin yan sa atin. Yung moral law ang sa atin. Okay, tapos sasabihin ngayon natin, o ibig ba sabihin niyan kayo hindi kayo sang-ayon na yung moral law ay para sa atin pa rin? Okay? Yun yung kasi sa moral law,
Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang pumatay. Igalang mo ang iyong mga magulang, etc. etc. So, parang sinasabi nila, ibig ko sabihin niya, ikaw, hindi mo na susundin yan. Hindi mo na igagalang ang magulang mo. Magsisinungaling ka na. Kasi ang moral law hindi para sa'yo. Hindi natin sinasabing gano'n. Sinasabing gano'n. Ang sinasabi lang natin, no, mas minabuti nga ng Lord ngayon na I mean, naniguro nga ang Diyos na masusunod natin yung mga Mm. dinidemand ng law Bakit? Kasi nanahan siya sa atin Yung mismong lawgiver ay nagdesisyon to live in us. Diba? The lawgiver himself decided to live in us. The Father, the Son, the Holy Spirit. Sabi ng Bible, we are the temple of God. The Holy Spirit lives in us. Jesus also lives in us. Isipin mo, the entire Trinity, Father, Son, Holy Spirit lives in us. So yung lawgiver mismo lives in us. And so therefore, if He lives in us, sa palagay mo ba, tuturuan ka ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ng Banal na Espiritu na nasa iyo, na sasabihin sa'yo, sige na, okay lang magsinungaling, okay lang gumawa ng mga lunya ka. Hindi rin 'Di ba? So yun na nga yung naging guide natin So we are not saying na porket hindi natin sinasabi na yung moral law kailangan pa rin natin yan. Yung Ten Commandments, hindi na natin kailangan yan. Di porket sinasabi natin yun, pwede mo nang gawin yung labagin niya. Hindi. Mas nasusunod mo nga Bakit? Kasi the lawgiver himself now resides in you. Nasa iyo siya And all you need to do, yung sabi ni Paul, I am crucified with Christ. So I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ. No longer I, but Christ. So para kay Paul, the Christian life is this. No longer I, but Christ. So sa buhay ni Paul, hindi na raw siya yung pinamumuhay niya. Si Jesus na. So yung self, sineset aside niya, si Christ, yung pinahihintulutan niyang mamuhay sa kanyang buhay. It is no longer I, but Christ. So this is the Christian life. Di ba? Kaya natin sinasabi na na ang kailangan natin na guide for living, si Christ mismo, hindi yung kautusan. Hindi ibig sabihin nun, lalabagin mo na ang kautusan. Hindi ganoon. Di ba? Si Christ mismo ang iyong guide for living. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, Christ our life. He is our life. Yun ang dyan. Kaya lang, yung nami-misinterpret tayo madalas yan. Kaya dapat ma-determine natin ano yung applicable sa atin sa Christian life. So what part of the Old Testament still applies to us? Yun yung natin. In particular, kasi katulad ng binanggit ni Jerry kanina, sa Old Testament, bawal ang baboy, bawal ang hipon, no? Ang daming bawal na kung saan sarap na sarap tayong kainin ngayon. Isipin mo, pagka naghain ng lechon kapag kami daan, nag-uunahan, di ba? Nag-uunahan tayo sa lechon Isipin mo, kung i-apply natin yung inuutos sa Old Testament, no? Bawal ang lechon sa atin. Pero bakit may lechon tayo, lechon baboy, nag-uunahan tayo? Diba? So alamin natin kanino inutos, kailan inutos, at bakit hindi na siya applicable sa atin. Diba? So, maganda yung binanggit ni Jerry kanina. No? Ang Diyos kasi talaga sa totoo lang nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kasunduan. So dapat alam mo, saan kasunduan ka sumasa ilalim. So kung nasa ilalim ka ng bagong kasunduan, hindi dun sa luma, dapat alam mo paano ako mamumuhay dito. Kasi hindi porkit lahat ng utos ay galing sa Diyos, susundin mo kasi merong utos na nasa lumang kasunduan. Hindi para sa iyo yun. Para lang sa Israel. Tama? Ngayon, sabi halimbawa, sa Malakay chapter 3, inutos ng Diyos, huwag niyo akong nakawan, ninanakawan niyo ako O ngayon, ang problema, ina-applyan ng maraming churches
today. Huwag niyong nakawan ng Diyos. Ninanakawan niyo ang Diyos. So, siyempre, yung mga miyembro tatakot ngayon. Ninanakawan pala natin ang Diyos, di ba? So, kanino ba inutos yun, no? So, yun yung pinupunto. Now, of course, ako bilang pastor, gusto ko ang simbahan laging may income. Di ba? Ayaw natin ang church ay deficit. Di ba? Kaya lang, anong gagawin natin? Hindi naman inutos ng Diyos na obligahin yung mga tao magbigay ng ikasampung bahagi ng kanilang kinikita. Hindi naman yun. Para sa Israel yun eh. Di ba? O ngayon, ang utos ng Diyos sa ating magbigay tayo ng bukal sa puso. Di ba? At maging generous din tayo kasi yun ang utos ng Panginoon. Mag-excel tayo sa lahat ng bagay. Especially sa grace of giving. So mag-excel tayo ron. Na kung tutuusin, kung ma-realize lang natin yung kabutihan ng Diyos, mas magiging generous tayo in giving. Tingnan mo yung Macedonian Church, di ba? Walang-wala na sila, pero nangyari sa kanila. Sila pa yung nagmamakaawa na wag silang pigilang magbigay. So imagine, yung Macedonian Church dumadanas ng extreme poverty, tapos dumadanas ng matinding trial, but yet they are still willing to give. So yun yung epekto ng nakaranas ng biyaya ng Diyos. So yun lang ang punto ko, no. So ang Bible binigay sa atin sa kabuuan for our learning. So dapat ma-distinguish natin yung learning sa living. Hindi ibinigay ang buong utos ng Diyos para sundin natin kasi may mga inutos ang Diyos particular sa ibang grupo lang ng tao at hindi tayo kasama doon. So what part in the Old Testament applies to us? Meron pa rin naman pero hindi lahat. Okay? Hindi lahat. Yun ang punto doon. Isipin mo, ang lahat ng Kristiyano, kapag tumag po sa Panginoon, nanahan na siya sa atin eh. Pero maraming gusto pa rin lumingon doon sa lumang utos eh. Gusto ko tayong alisin ng Panginoon doon kasi hindi naman nakakabago ng puso yun. Tama. Di Correct. yun nakakabago ng puso eh. Yung bumago ng puso natin, nanahan na sa atin. So yun na lang yung tingnan Yes. natin. Kung tingnan mo, kung pwede lang sabihin ng Panginoon sa'yo, oy, kaya kami sabi-sabi, di ba may sinabi sa Bible, look unto Jesus the author and the finisher of Yes. our faith. Kasi ang gusto niya, nakatingin ka lang sa Kanya. Tingin mo lang sa Kanya. Sa mo lilingunin. Nasa sayo na eh. Yung problema, di ba, lingon ng lingon doon sa utos, lingon sa utos. Kung pwede lang sabihin ng Espiritu sa'yo, ba't ka pa lingon ng lingon dyan? Andito na nga ako sa'yo eh. Pahintulutan mo na lang akong mamuhay sa'yo. So, ganun lang po kasimple. At saka tayo, di ba, ang tagal na nating hindi nagpa-practice ng tithes. No? Although may mga kapatiran tayo na nagbibigay higit pa nga sa tithes. Pero, nakasurvive tayo. Di ba? Napaganda pa nga eh. Pero So, yun linawin ko lang, Brad, linawin ko lang hindi natin pinipigilan mag-tithes yung taong gustong mag-tithes. Okay? Kasi kung, halimbawa, katulad din namin, personal, no? Kaming mag-asawa, especially yung misis ko, nakasanayan niya na yan eh. So, hindi natin pinipigilan kung sino man yung nakasanayan na mag-tithes na mag-tithes. Pero hindi natin siya ginagawang batas. Na kapag hindi mo yan binigay, susumpain ka ng Diyos. No? Hindi ka pagpapalain, ninanakawan mo siya. So, hindi ganun yung paniniwala natin. Kasi nga, inutos yan, hindi sa church, kundi sa Israel. Ngayon, nagkamali na tayo ng pagtuturo niyan kasi yan yung itinuro sa atin. No? Kaya may mga miyembro tayo ngayon na nai-apply yan. Pero dati, in-apply nila yan out of fear. May takot. Kasi pag hindi nila binigay yan, tatakot silang isumpa at hindi pagpalain ng Diyos. Di ba? O ngayon, nung naliwanagan na tayo, meron dahil nakasanayan na yan for many, many years, kagaya namin mag-asawa, ginagawa pa rin pero hindi out of fear, out of gratitude. 'Di ba? Hindi na dahil natatakot na pag hindi ko 'to binigay, susumpain ako ng Diyos. Pag hindi ko 'to binigay, nagnanakaw ako sa Diyos. So ang point ko lang, yung mga miyembro na gustong magbigay ng kanilang ikapo, hindi natin yung pinipigilan. Pero hindi natin yung nire-require na kapag ikaw hindi nagbigay, lagot ka kay Lord. Magnanakaw ka. Susumpain ka ng Diyos. So yun lang naman, no? Kasi yung iba kasi ang nangyayari, ginawang parang Israel ang ang simbahan talagang in-apply sa atin eh. At yung iba pa nga ang paniniwala, hindi ka maliligtas.
pagka hindi mo yung binigay. Kasi Yun, para pag ang nangyari niya pa sa pagka ni-required mo yung tao, ang tao didepende dun sa 10% na pagpapalain siya. Hindi tama, nag correct. hindi nag-raise yun. Kasi Mm, doon ka na dumepende sa porsyento ng binigay mo. Hindi na siya grace. correct. Meron pa akong isang tanong dito, Pastor, no? Ang tanong ay, Sige. why is it important to study the Old Testament if believers are under the new covenant? So, bakit ba importante na So, aralin pa siyempre, natin yan, importante yun. Si Jelly. Jerry? Siyempre, hindi natin ma-appreciate yung good news kung walang bad news. Correct, 100%. Diba? Correct. Merong old, merong new, no? Ganda yun, Hindi natin ma-appreciate kung ang new covenant kung hindi natin naunawaan yung old covenant. Yes. Doon nangyayari yung yung pagiging nakikita yung pagiging merciful ng Diyos, yung pagiging compassionate, Yes. yung pagiging just, pagiging makatarungang Diyos, kaya siya nagbigay ng mga parusa ng mga time na yun pag hindi masunod yung certain command, di ba? Mm, Tapos ngayon nangyayari yung Old Testament naman, sabi nga ng Bible, siya yung mirror, serve as mirror. So, through the law comes the knowledge of sin. So, parang kailangan natin siyang aralin para alam natin yung ating mga kasalanan na hindi talaga natin kayang hindi tayo mapawalang sala doon at yung in need natin sa Savior. So, ipinapakita kasi ng Old Testament kung gaano kataas yung yung pamantayan ng Diyos at kung gaano naman natin kailangan ng tagapagligtas. yes. Yun lang naman. Kaya kailangan natin aralin din yung Old Testament. Yes. Copy-paste ko na lang. Maganda yung sinabi niya eh. Ako rin, copy-paste lang Hindi din mo ako. ma-appreciate ang good news pagka walang bad news eh. Of course, hindi natin sinasabi na ang Old Covenant bad news, no? Pero ang point lang, hindi mo ma-appreciate ang New Covenant kung hindi mo alam ang Old Covenant. Di ba? So, we're not saying the Old Covenant is bad news, but we are saying yung New Covenant, hindi mo siya ma-appreciate ng lubos pag hindi mo naunawaan ang Old Covenant. Kasi sa Old Covenant, para pagpalain ka, sumunod ka. Sa New Covenant, hindi eh. Pinagpala ka na dahil sumunod si Jesus. May ibang sumunod para sa'yo. Sa Old Covenant, ang kabanalan ay sa pamamagitan ng kautusan. Sumunod ka sa kautusan para maging banal ka. Sa New Covenant, yung kabanalan ay regalo. Naging banal tayo dahil si Kristo ay sumunod. So isipin mo, lahat tayo, pagdating sa sa New Covenant, tanggap lang ng tanggap. Tanggap lang ng tanggap eh. Kaya dapat sa New Covenant, magaling kang tumanggap eh. Di ba? Sa Old Covenant kasi, ikaw yung gagawa. Sa New Covenant, may gumawa para sa'yo. Tanggap ka lang ng tanggap. Di ba? So, yun yung kaibahan. So, bakit kailangan matutunan natin ang Old Covenant? Kasi pag hindi mo nalaman yun, ba't mahalagang malaman natin ang patungkol sa Old Covenant? Pag hindi mo alam yan, hindi mo mauunawaan ang New Covenant. So yun lang, yun ang importante no. Isipin mo, Pastor, pagka hindi mo inaral ang Old Testament, pag may nagsabi sa iyo na tayo ay nagmula sa unggoy, posible maniwala ka eh. Kasi hindi mo alam yung creation. Di ba sa Old Testament nakasulat yung creation eh. Di ba? Saka marami kasi nga mga kamanghamanghang bagay na ginawa ang Diyos sa Old Testament. Kasama dyan yung plan of redemption. Yung mga promises na nasa Old Testament yan eh. Actually, pati nga yung mga tungkol sa science, marami dyan eh. Halimbawa, yung pagkalika ni Noah ng boat, nung arko. No, yung mga numero doon, kung aaralin mo yon, yung mga cubic na binigay na numero doon, ay yung tinatawag ng iba na Fibonacci retracement. May formulation yan sa mga engineer, sa mga architect, maging doon sa mga magaling sa math. No, nung na-discover nung mga nung mga magagaling na engineer, mga architect, pati mga archaeologists, na lahat ng principle tungkol sa building, paglikha ng barko, yung building pataas, yung paglikha ng barko, papahalang, ginagamitan ng principle ng Fibonacci retracement. Yun yung meron yung formula, i-research na lang sa na nung lumang tipan
ay ibinigay na ng Panginoon nung formula kung paano mo gagawing balanse o kaya nakaproporsyon yung isang creation. Kasi kung hindi nakaproporsyon yon, may tendency tatagilid yung arko. So ibig sabihin, yung pagkakalika ng Noah's Ark ay ginamitan din ng science ng Panginoon at itinuro niya. Na ngayon na-discover ng mga architect, ng mga engineers, ng mga archaeologists na noon pa meron ng science. So ibig sabihin, ang pinupunto ko lang, sa Old Testament ay marami ng kamanghamanghang bagay na ipinakita ang Diyos. Marami na. Marami ng bagay na na-reveal diyan, no? Kasama nga diyan yung plan ng salvation natin, no? So hindi mo malalaman na tayo ay galing sa alabok, na yung mundo ay nilikala ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Hindi mo malalaman yan kung hindi ka mag-aaral ng Old Testament. Sisimula mo sa Genesis. Kaya napakahalaga na aralin din natin yan. No, yung dami ng bituin na sinabi ni David. Bago yung na-discover ni Galileo, sinabi ni David yun yung dami nun. So, talagang maraming nagpapakita ng kamangha-mangha na mga bagay na naisulat na sa lumang tipan bago pa na-discover ng science. Tapos kung paano na-fulfill dito sa ating kasunduan ngayon yung kamatayan ng Panginoon para iligtas tayo. So isa lang yun sa mga bagay na mahalagang alamin natin, kaya kailangan mag-aral pa rin tayo ng Old Testament. No, although nasa New Covenant na tayo, mahalagang maintindihan pa rin natin yung Old Testament. No? Kasi katulad ng sinasabi ko ng Brother Jerry, Pastor, marami tayong matututunan yung tungkol sa karakter ng Panginoon, sa mga pangako niya. So, aralin pa rin natin siya. No? Wag lang tayong pasakop doon kasi hindi na tayo sakop doon. No, yun lang yung lagi nating sinasabi. So, nawa po meron tayong mga natutunan at napulot dito sa ating mga pinag-usapan. So, bilang pagtatapos, Brother Jerry, Pastor, sino bang pwedeng mauna magbigay ng mga huling pangungusap? Brother Jerry. Yan lang naman, no? Sa lumang tipan, pinapakita yung pangailangan ng tao at ang bagong tipan ay nagpapakita ng kasapatan ni Kristo at ang pag-ibig ng Diyos. Yan lang po. Maganda na. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Nawa naging pakinabang sa atin yung ating mga napakinggan ngayon at nalaman natin kung ano ba yung mga applicable pa sa ating panahon at hindi pa applicable. So, hanggang sa susunod pong mga linggo, so tayo po yung magsama-sama uli. Makabalik po kayo para makapakinig, makapanood dito po sa aming forum. So muli po, isang mapagpalang gabi at pagpalain po tayong lahat. Yun. Magandang gabi uli sa ating lahat mga kapatid. And ito pong ating naging talakayan ngayong gabi. We are hoping and praying na naging blessing po sa ating lahat. Okay. See you again next time mga kapatid. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Stay safe and stay blessed.